Hello po mga katambay. Muli po si Kamanong sa Tambayang Makabayan. Ito po, pag-usapan po natin ngayon ang isa pang Tatak Duterte, mga katambay. Tingnan po natin kung sino pa tong isang Tatak Duterte na nagtatrabaho ng tama sa ating bayan. Panoorin po natin mga katambay at bigyan po natin ng komento ang isa pang Tatak Duterte. Ito po. Set ko lang po Yan po. Pag nagsama-sama po ang governor, ang mayor, ang vice mayor, ang kapitan, wala pong imposible. Narito po ako para tumulong po sa mga kababayan natin sa Taytay, makatulong sa mga proyekto, tulad nito, mga sports complex, makatulong sa mga super health center na may lapit natin yung servisyo medical sa ating mga kababayan. Marami kayong malasakit center dito po sa Rizal. Meron kayong 3, pang-4 nga po sa Cainta. Makikita nyo po pag nagtulong-tulong yung gobyerno mula sa national. Kami bilang mambabatas in my own small capacity, tutulong po ako sa Taytay. Ako po ay nandito para tumulong at makapag-iwan ng konting kasiyahan po sa ating mga kababayan. Nawawala po ang aking pagod. Of course, sa ating Vice Governor San Juan, noon pa, very supportive po. Anong ikakaunlad ng ating probinsya? Ganda no, sports complex, health center, sakit center. Salamat. Salamat po sa inyo. Amen. Ako naman, tutulong po ako sa abot ng aking kapaya. Dahil unang-una, pag nagsama-sama po tayo, ang makikinabang po dito ang mga kababayan natin na mahirap. So yun po unahin natin, yun ang parati natin sa isipan natin. Kahit anong rekto, kahit anong programa, basta isipin natin yung mga kababayan natin mahirap dapat natin. Huwag natin isipin yung sarili natin, huwag natin isipin yung politika, isipin naman natin yung servisyo sa mga kababayan natin. At hindi tayo pababayaan ng Panginoon, sigurado yan, tulungan lang po tayo. Maraming salamat po. Sir, salamat po dahil kung wala naman talaga yung tulong nyo, wala po lahat ng ito. Ang pinakamalaking talaga reason behind the sports complex, kumukha ng mga malasakit center natin ay kayo po. Kung hindi kami tinulungan dito, wala akong kami sports complex. Salamat Kayo po. po talaga. Tulungan lang tayo paano mapaganda po to. Mapapakinabangan to hindi lang po ng mga taga Taytay kundi buong probinsya po ng Rizal. Alam naman natin na napakalawak po ng probinsya ng Rizal. Nalayo po ng lugar dito. Halos boundary na po ito ng Quezon. Opo, Laguna at Quezon. Laguna at Quezon. Salamat po sa inyo lahat sa mga kababayan natin dito sa Taytay. Vice Governor San Juan, salamat po. Mayor Alan, salamat. Salamat. Ma'am, salamat. Ma'am, salamat po. Ma'am, maraming salamat po sa inyo. Inyo po ito. Lahat po ito ay effort ng ating mga opisyalis po na narito. Sila po nagsumikap dito. Naging instrumento lang po ako, tumulong lang po ako dito noon. Paano sabi ko, importante na umpisahan at ang ating dapat na gawin ngayon is magtulong-tulong ang provincial government, national government, municipal government para matapos ito. Congratulations po sa mga kababayan natin dito po sa Taytay. Sa panahong di namin maintindihan, pagsubok sa buhay di makayanan. Pangarap di halos makamit, alalahanin di mawaglit. Ngunit ngiti ay meron pa pala. Ayan po mga katambay. Nakita po natin ang isang Tatak Duterte, di ba? Na naglilingkod sa bayan, lalo sa ating mga mahihirap, di ba? Kaya
hindi po nasayang ang ating boto na binigay na tiwala kay Senator Bongo. Talagang meron siyang puso para sa mga Pilipino, lalo sa mga kapuspalad. Nakita nyo naman po yung mga proyekto niya. Ngayon, magkakaroon pa ng complex, ng sports complex ang Taytay sa probinsya ng Rizal. At napakarami rin pong naipatayo sa tulong po ng ating senador na si Bongo ng mga health center at malasakit center na hanggang ngayon napapakinabangan ng ating mga mahihirap na Pilipino. Kaya ang tanong ni Kamanong sa inyo, yung lahat po sana ng senador natin, tingnan din po natin kung ano ang nagagawa po nila sa ating bansa. Di po ba? Tingnan din po natin. Ito po, gumagawa ng batas si Senator Bongo, senador, di ba? Alam natin ang batas ang kanilang specialty. Pero kahit na sila'y gumagawa ng batas, pero gumagawa pa rin ng paraan para makatulong sa mga nangangailangan, lalo sa mga mahirap, di po ba? Katulad po ito, example, di po ba? Isa lang po ito sa mga probinsya na hatiran niya ng mga proyekto ng ating gobyerno, lalong-lalo na yung Malasakit Center. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte, di po ba? Hanggang ngayon, sana hindi tanggalan ng budget ng nasyonal, ng Congress, ang mga Malasakit Center na malaking tulong sa ating mga kababayan. Sana po hindi mapolitika ang mga proyekto ni Senator Bongo. Yun lang naman po ang ikatitigil niyan. Kung mapupolitika po ang mga proyekto ni Senator Bongo, hindi po malalagyan ng budget yan. Matitigil po ang kanyang proyekto. Pagka napolitika, sana ang mga politiko natin, intindihin po, bayan muna, Pilipino muna, bago politika. Di ba? Dahil una-una, hindi pera nila ang kanilang nahawakan. Di ba? Pinagkakatiwala natin sa kanila yung pera para ibalik din sa atin yung serbisyo sa ating mga Pilipino, di ba? Hindi natin pinagkatiwala yung pera ng mga Pilipino para lang ibulsa nila di umano yung malalaking numero. Dahil natuklasan na nga po natin yan, di ba? Na meron na pong nagbunyag na yung mga extra ordinary po nila ng mga Senado, sa Senado at sa Kongreso, di ba? Naubod na lalaki. Pati po yung kanilang mga extra budget ng mga travel fund nila na sobrang lalaki. Pero ang mga Pilipino, kawawang-kawawa sa panahon ngayon, lalo nagtataasan ng bilihin, di ba? Kaya sana tularan ng mga politiko, katulad ng ginagawa ni Senator Bongo. Isang senador, pero nakikita niyo po, meron siya nagagawa kahit siya senador. Kaya lang iisa lang siya, di ba? Sana tutukan din nila. Pagkaisahan din nila tutukan at yung ating kahirapan, lalo sa food security natin, napakataas. Hiling din natin kay Senator Bongo na gumawa rin sila ng paraan. Pangunahan din po sana niya na talagang i-push din kung paano mapapababa kahit papaano ang bilihin natin. Pang-araw-araw natin pangailangan sa ating buhay. Di po ba mga katambay? Kaya ito po, magandang halimbawa po ang isang tatak Duterte, si Senator Bongo, mga katambay. Talagang kung sino talaga, kung baga sa isang pamilya, kung ano ang puno, yun ang magiging bunga eh. Ito kasi Senator Bongo, parang kapamilya na po ito ng mga Duterte. Nakita niya kasi kung paano manungkulan, maging leader ang Pangulong Duterte. Kaya yun, nadadala niya kung paano rin siya manungkulan kahit siya senador na gumagawa ng batas. Pero sa kabila nun, marami pa rin siyang nagagawang proyekto bilang siya senador pa lamang. At hindi pa yan presidente. At hindi pa rin vice-presidente yan, mga tambay. Kaya proud kami at merong isang senador na tatak Duterte, mga katambay. Nagtatrabaho para sa mga Pilipino at para sa mahihirap na Pilipino. Muli po, si Katambay Manong po sa Tambayang Makabayan.
Nag-iwan po na kaya natin ito, mahalin natin ating bansa, may pag-asa pa tayo, babangon tayo muli. Paalam. Bye-bye.